What's up mga brad? Ito si Juan ng motor ni Juan. Nandito na naman tayo, nagagala. Pero this time kasi na-invite tayo ng Suzuki Philippines for their media day and vloggers day mga brother. So ito yan, papakita ko lang sa inyo. So we're at Pancake House dito sa Capitol Commons. Dito kasi yung meetup place natin sa mga media and vloggers mga brad. Ayan. So mag-lunch lang muna tayo dito and then afterwards pupunta tayo dun sa Suzuki plant mismo sa Laguna para i-test yung dalawang bagong scooters nila. Antabay kayo. Ito mga brother, dito na tayo sa Suzuki plant. Before we even start with the activity, safety first, meron testing area dito. Potek, magpapaswab tayo. Ay, yare! Swab test. Sabihin ko. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Nagagalaw sir ha? Nagagalaw, meron pa na. Alright, yan na. Okay, ang second first match. Iwain mo para nakita mo. Gamit ang So ngayon, bibigyan ko lang kayo ng quick feedback tungkol sa Suzuki SkyDrive crossover. Pero bago ang lahat, pasalamat muna tayo kay Suzuki Philippines for inviting us on their media event. Maraming salamat. Ito, ang ganda ng lugar natin, oh. Nakakalula lang mga brad. Ayun eh, video na yan. Video ba yan? Oh. Hello! Shout out Suzuki Philippines. Yeah, Thank you. thank you Shout out po. kay Baking Samson po. Baking Samson. Cooking food tray. Ayan, cooking food. Ayan mga brad, oh. Ganito kami Solid, kataas oh. ngayon. Taas! Nakakaangat ng itlog. Parang naiihi ka na, ewan. Ayan yung mga motor natin. So, yung Suzuki SkyDrive crossover, you can basically use it on dual pavement, yung patag o tsaka sa medyo rough road mga brother. So, maya itetest natin yan, bibigyan ko kayo ng feedback. Pero syempre, bago ang lahat, like and share, subscribe at saka hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bagong motor news, motorcycle reviews and updates mga brother. Shoutout Juan Gayak para sa ating riding gear, tsaka for decals mga brother, G4 Sticker Works. Maraming salamat. As we often do, simulan muna natin sa looks ng motor na to mga brother and madam. So for the looks, this is different from the previous SkyDrive versions that we've had before because of the fact na mas hip at saka mas vibrant yung styling and color nito. The colors are a unique shade and original yung shade niya, hindi yung basta plain lang. And to match that, we also have colored calipers at saka shocks na talagang add style and vibrancy dun sa overall look ng motor na to. For me, this looks sporty and adventure at the same time. Lalo na tong naked sport touring handlebar na meron tayo. This just provides a cruising feel and look into it. Yung motor na to, it's larger than average in its class mga brother kung ikukumpara mo sa ibang mga 115cc bikes. And overall, this is really an eye-catcher. For the brakes mga brother, we have the standard drum brake sa likod at saka disc brake naman sa harap. For the suspension, we have a capable shocks dito sa likod and then telescopic fork naman sa harap. For the tires, and again, this is basically what separates the crossover from the other SkyDrive version or even scooters because of its semi-block wheels. Kung titingnan mo yung contour ng gulong niya, it's really made out to conquer some of the tougher roads or pavements that we've had. Kumbaga, kung ikukumpara natin sa ibang 115cc, mas tough yung gulong nito. It's really made out para hindi ka basta-basta dumulas at mas makapit yung gulong mo sa medyo challenging na dadaanan. Ito, susubukan natin yan. Punta naman tayo sa puso ng motor na to mga brother, yung engine niya. This has an engine displacement of 113cc, single overhead cam, 2-valve and already fuel injected.
This already has Suzuki Eco Performance technology that allows your motorcycle to give out the best power habang hindi ka naman masyadong gumagastos sa gasolina. For the scooters that I've used and know at this class, sa 115cc class mga brother and madam, ito yung scooter that has the most power. This gives out 8.9 horsepower versus sa ibang competition niya na around 7.5, 7.6 usually. Pagdating naman sa hatak niya at sa torque mga brad, this gives out 8.7 Newton meters worth of torque versus the other competitors that ranges 7.5 to mataas ng 8.5 na nakita ko sa 115cc level. So bago natin isabak yung power na to mga brother, muffler sound check muna tayo. Natuwa kasi ako sa sound na to Eto, paparinig ko sa inyo. And for it to be able to function sa sinasabi nating conquering the more challenging roads is yung ground clearance nito is mas mataas than the other scooters because this has 150 millimeters na ground clearance versus sa competition niya na nag-average around 130 to 140 ground clearance. So mababa talaga yung iba as compared dito sa Suzuki crossover. For the seat height, this is very Pinoy friendly. Only has a 740mm seat height, so mababa to. Shorter riders can definitely use this, even for beginner riders kasi mas maaabot mo yung ground and hindi ka mag-aalangan na suportahan yung sarili mo. My recommendation, if you are looking for Bergman to be your scooter tas medyo mababa or shorter ka in height, then you can look at this as one of your options. Pakita ko rin sa inyo brother yung kanyang fully digital panel, very stylish. I like the backlight. Visible during the daytime at hindi rin naman nakakasilaw sa gabi. Ayan, ang ganda ng dating niya. Very modern, and then you have trip A, trip B. You have your odometer, you have your built-in voltmeter. So, napaka-functionable apart from the clock, the gas gauge, at saka yung speedometer. And as you can see, meron tayong dalawang front pockets or glove box mga brad. So, that's additional lalagyanan lang natin yan for utilities or kung ano man yung pwede mong ilagay dyan. Yung shape and style ng digital panel mga brad fits very well with the styling of the bike. At bago ko makalimutan, syempre mention din natin na meron din siyang kickstart para dun sa mga nag-aalangan na sa mga bike na walang kickstart. So swak to sa inyo. I-test namin mga brad yung Suzuki SkyDrive crossover. So ito yung feedback natin dyan. Ito yun. On normal road conditions, proven naman na talaga ang Suzuki SkyDrive platform. It handles very well, it's light, kung bago ka sa pagmumotor, hindi ka maninibago dito. One thing na na-surprise ako is really the activeness and the responsiveness ng throttle niya mga brother. Again, I am 210 pounds riding a 115cc scooter. So, may kabigatan ako para sa motor na to. Pero, bawat piga ko ng siginyador, bawat birit ko sa kanya, ibinibigay niya yung power na hinahanap ko, which is a very very good surprise for me. Tulad na lang sa kalsada na to mga brad, na this is uphill climb, tapos medyo mga paliko, at medyo wala pa tayong buwelo niyan, sulit na sulit at hindi ako binibitin ni SkyDrive crossover. For a motorcycle na considered na small displacement, sa laki kong to, again mga brad, I am 5'10 in height. I find it really comfortable riding this. Mayroon akong space sa legs ko. The handlebar is just right for the riding comfort that I'm looking for, upright riding position. Kahit na bumbirit ka or kahit na nagpo-corner ka, sulit ang pag-handle ng motor na to. Walang kahirap-hirap. Approaching na tayo mga brad sa isa sa mga kalsada na talagang masusubukan ang versatility ng motor na to. Kaya to tinawag na SkyDrive crossover. Magraba, mabato, mabuhangin at pataas pa. Tsaka pansinin nyo rin mga brad na hindi ako masyado magme-menor sa pagratrat ng motor na to sa ganitong uri ng kalsada, and let's see how the crossover will perform.
Ngayong nasubukan na natin yung power and responsiveness ng motor na to sa uphill climb sa sobrang lubak na kalsada, subukan naman natin yung kanyang control, tire grip and handling sa pababang kalsada, ganun pa rin on a very challenging road. Talaga makita natin ang performance ng motor na to sa mga ganitong uri ng kalsada, ito pa, isa pa. This time, an even road, putik at bato naman ang kalaban natin na talagang malalaking tipak ng putik, mga natuyo. Ito, tingnan natin. At para maipakita sa inyo, if you just want to deviate from the main road, ito, pinakita natin sa inyo, you can just simply just have fun, go to places wherein you can relax, and wala kang magiging problema sa motor na to. Sir. Matapos natin isabak ang motor na to sa iba't ibang uri ng kalsada, bato, lubak, putik, buhangin, pataas, pababa, masasabi natin na it really lived up to that tagging that this is a versatile scooter. Sa mga 115cc scooter mga brad, at that level, you should be able to take that sa mga road conditions na talagang grabe at challenging. But apparently for this scooter, naging walang problema and it handled the challenging roads very well. On top of that, you have a very stylish look and very modern look for this motorcycle at 69,900 with all the features and with its capabilities. Masasabi natin na sulit talaga tong motor na to. These are based on my riding experience and based on how I have ridden other scooters before. At the end of the day, ikaw pa rin makakapagsabi kung itong motor na to ang para sa inyo. Marami tayong pinagdaanan para maihatid itong video at mga information na to para sa inyo mga brother. So maraming salamat sa mga nanood, sa mga sumusuporta at sa mga susuporta pa. Again, please like and share this video, subscribe at saka pindutin mo yung notification bell para hindi ka mahuli sa mga motorcycle reviews, tips and news na meron tayo. And also follow our Facebook page. It's facebook.com/motorniwan. Hanggang dito na muna tayo mga brother. Again, stand by for more updates sa channel na to. Maraming salamat po sa inyo and lagi tayo magpasalamat sa lahat ng mga blessings na